Hey yo, what's up mga kapatid? Meron na naman tayong nasagap na balita rito mga tol mula sa Inquiry, Inquirer, Inquirer.net mga kapatid no. No Chinese presence during West Philippine Sea trilateral drills. AFP, sabi ng AFP yan mga tol no. Inquirer today. So etong mga tol no, sa nangyayaring ang balikatan ngayon na exercises at ginawang trilateral nung Pilipinas, France at saka US mga tol, habang naglalayag sila sa West Philippine Sea ay walang namataan na Chinese o Chinese vessels mga tol. Ito galing to sa Inquirer today mga tol. Ito sa kanilang description. No Chinese vessel was monitored during the joint exercise of the Philippines, France and United States in the West Philippine Sea as part of the Balikatan War Games mga tol. And good news naman yan mga tol, at buti na lang no, at ginagalang ng mga incheck o ng China itong ginagawa nating balikatan exercises. No, hindi sila nagsisimula ng gulo o hindi sila nanggugulo mga tol. Dahil pag nagkataon talagang ewan ko na lang kung ano mangyayari no. Well, anyway, wag na natin tong patagalin pa at panoorin na natin to mga tol. No Chinese vessel was monitored during the joint exercise of the Philippines, France, and the United States in the West Philippine Sea as part of the Balikatan War Games. Balikatan Information Bureau Chief Lieutenant Colonel John Paul Salgado says that the entire maritime fleet of the three countries joining the exercises are sailing smoothly. Good news yun mga tol, di ba? At alam naman natin na mangyayari yan before pa naman magsimula itong balikatan exercises. Di ba sinabi na natin yan ng mga nakaraang reaction video natin na inaasahan din natin mga tol na hindi gagawa ng anumang hakbang itong China mga tol. Kasi nagagawa lang naman ng China yung kanilang mga dangerous maneuver, yung mga panghaharang nila, yung mga panghaharas nila mga tol, isa barko lang ng Pilipinas o sa Pilipinas lang. Kapag ang Pilipinas mag-isa naglalayag dito sa loob ng West Philippine Sea mga tol, andiyan sila kalat. 'Di ba? Nakaharang agad, nakabuntot. Dito pa nga lang malapit sa may Alaminos, 'di ba? Yung barko na magsasagawa ng graph research, yung titingnan kung gaano kalalim yung dagat mga tol. 35 nautical miles pa lang nakabuntot na agad yung barko ng China mga tol. Ganon sila katindi. Ganon sila kakulit. Pero ngayon, eto, tatlong barko ng tatlong bansa, Pilipinas, US at saka France, hindi sila natagpuan. Nawala sila sa mapa, nawala sila sa dagat. 'Di ba? Siyempre mga tol, isipin natin diyan, China, takot na, takot na. Sa tingin niyo mga tol, natakot nga ba talaga mga kapatid? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Tuloy natin 'to. This was despite the recorded surge of Chinese ships in the West Philippine Sea ahead of the maritime drills. BRP Ramon Alcaraz and BRP Davao del Sur left Puerto Princesa, Palawan on Thursday morning, followed by French frigate Vendemiaire and landing ship dock United States ship Harper's Ferry. On Friday, the fleet continued on conducting division tactics, focusing on refining strategies and maneuvers to enhance effective force deployment and coordination. Naglaho sila sa dagat, no? May nabasa akong comment dito, bakit daw sa ibang vlogger sinasabi naglaho, tapos sa nakaraang reaction natin 110 100 plus ang mga barko. Sino daw ba ang fake news? Actually wala namang fake news. Wala namang fake news doon kasi yung 110 na barko ng Chinese militia vessels is galing din naman yung sa mga legit na nagbabalita sa GMA pa nga natin pinanood yun eh. So talagang dumami mga barko. Ngayon, eto naman daw na naglaho mga barko ng China, galing naman sa Inquirer to at galing naman to sa report ng AFP. So kung titignan mo, wala namang fake news pareho doon. Totoong dumami mga tol. Yung mga barko ng China, yung mga Chinese militia vessels nila, 'di ba? Report din naman 'yon, na monitor 'yon ng Philippine Navy. Pero inaasahan daw nila na hindi manggugulo ang China. So eto naman ngayon habang naglalayag etong West Philippine Sea trilateral drills, etong US, France at saka Philippines, habang naglalayag sila is wala namang na-monitor na umaaligid na mga barko ng China mga tol. So parehong tama naman yung report na yun mga tol at pareho natin siyang binigyan ng reaction video, di ba?
Ang mahalaga diyan mga tol, nagawa natin ng mapayapa o nagagawa ng mapayapa ng ating bansa kasama yung mga bansang kaalyansa natin o kaalyado natin, yung mga ganitong exercises mga tol na hindi magkakaroon ng tensyon. Kasi yun ang mahirap mga tol eh. Kapag nakita at na-monitor na umaali-aligid ang China, tapos PLA pa ang nandiyan dyan, syempre warship nila doon. At gumawa sila ng mga ay naku, wag naman sana na mga hindi magandang move. Eh talagang hindi maganda rin ang mangyayari diyan mga tol. 'Di ba? Kasi itong ginagawa nating maritime exercises na 'to is legal naman at ito'y naaayon daw sa international law. Yun naman na sinasabi ng ating mga kasundaluhan, 'di ba? So legal 'to, walang bawal dito lalo't lalo na nasa loob naman 'to ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi ng China, ng Pilipinas 'to. Sa madaling salita, mga tol, nasa loob 'to ng karagatan natin. Kaya wala dapat talagang China ang makikialam at manggugulo rito. Wala talaga dapat, 'di ba? So tuloy natin. Salgado says the trilateral fleet will perform maritime search and rescue as well as assemble for communication and photo exercises in the next few days. Naval exercises in the western section of the exclusive economic zone, which are part of the Balikatan drills, will last until April 29. Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, previously said that China is expected to behave well due to the presence of foreign navies and because they are using military or gray ships. O, 'di ba? Ine-expect nila na magbe-behave ang China, no? Kasi yun din naman ang ine-expect natin eh. Dahil kapag nga may kasama tayong ibang bansa na naglalayag, behave talaga sila. Nakamatsyag lang sila mula sa malayo o minsan nga talagang hindi na natin sila namomonitor eh. Wala na tayong namomonitor na presence nila. Pero eto ang lagi nating ine-expect. Kapag mag-isa lang ang Pilipinas na naglalayag dito sa West Philippine Sea, eto na naman ang nagtatapang-tapangan na China, mga tol. Eto na naman ang nagsisiga-siga ang China. Pinapalayas tayo, hinaharang tayo, inaakusahan tayo ng kung ano-ano, sinasabi nila trespassing tayo sa kanilang soberanya, karagatan, 'di ba? Naalala ninyo mga tol yung dito malapit sa Pag-asa Island, mga tol, yung may Sandy Cay. Meron tayong dong mga scientists, mga Pinoy scientists, pinag-aaralan nila din yung mga corals. O 'di ba ang ginawa ng PLA, nagpalipad sila ng helicopter sa mababa lang. Tapos pinahanginan nila yung mga scientists na nandoon. O tibo, gawain ba yon ng kapayapaan ng hangad? Ikaw na mismo makakasagot eh. Gawain ba yon ng mga kapayapaan ng hangad? Diba? Tapos kung magsasalita sila, kung magsalita sila, lagi nilang sinasabi, kapayapaan ng hangad. Gusto nilang panatilihin ang stability ng rehiyon. Diba? Tigilan na daw ng Amerika pakikialam dahil lalo lang daw tataas ang tensyon. Amerika daw ang dahilan kung bakit may tension. Alam niyo yun? Samantalang payapa naman yung mga scientists doon na pinag-aaralan, no, nagsasagawa lang sila ng research doon sa mga corals. Tapos yung Navy ng China biglang magpapalipad ng helicopter, mababa, tapos paahanginan. Eh di nagliparan yung mga corals. Di ba may mga nasugatan pa nga eh. Ginagawa ng China yon mga tol sa Pilipinas kapag mag-isa lang. Pero pag may mga kasama tayong ganitong mga bansa, o malalakas din na bansa, yung tipong kayang makipagsabayan sa kanila, may nuclear sila, may nuclear din to mga to eh. O, di ba? O ngayon, eto nga, may bagong balita mga tol, hindi pa natin binibigyan ng reaction video. Sino-showcase ngayon nila yung mga nuclear missile nila mga tol. Aba, nagmamuscle flexing ang China. Tuloy natin. 3 Philippine Coast Guard vessels are also ready to serve as perimeter guards during the drills. Beijing asserts sovereignty in the entire South China Sea, including most of the West Philippine Sea, despite the July 2016 arbitral tribunal ruling that effectively invalidated its claims based on a case filed by Manila in 2013. Di ba? Di ba? Di ba, di ba, di ba? Binabaliwala nga nila yan eh. Yung 2016 arbitral award na yon, binabaliwala nila yan eh. So eto mga kapatid, meron tayong mahalagang balita rin na panonoorin naman mga tol. Mula naman dito sa UNTV. Gusto ko rin tong itanong sa inyo mga tol. Isingit na lang natin to, no? Kasi sabi rito sa survey, 43% daw ng mga Pilipino panig sa US kumpara sa China kaugnay ng West Philippine Sea dispute. So 43 below 50% to mga tol, no?
Siguro yung iba, hindi naman panig sa Amerika. Siguro wala silang pinapanigan. Tulad natin mga tol, wala naman talaga tayong pinapanigan dito eh. Hindi tayo panig sa US, hindi tayo panig sa China, hindi tayo panig sa kahit na anong bansa. Nagpapasalamat tayo sa US dahil sa pagtulong nila at ganun din sa ibang mga bansa. Pero pro-Filipino lang talaga tayo o pro-Philippines lang talaga tayo dapat mga tol. Kasi kung ako tatanungin, wala akong pinapanigan sa dalawang yan. Pero syempre, kung papipiliin ka lang dyan sa dalawang yan, US ako kesa sa China mga tol, no? Ikaw, kung ikaw tatanungin, dalawa lang ha, huwag mo nang piliin ang Pilipinas, dalawa lang. US o China, comment ka sa ibaba. So panoorin natin to mula sa UNTV. Lumabas sa isang national survey ng Oculum Research and Analytics na maraming Pilipino ang gustong pumanig ang Pilipinas sa Estados Unidos kaysa sa China sa usapin ng pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. 43% sa 3,000 survey respondents ang nagsabing dapat ilinya ng Pilipinas ang sarili sa Amerika. 3% lang ang pabor sa China. 3% lang pala ang pro-China rito sa Pilipinas. 3% lang pala ang pro-China rito sa Pilipinas eh. So hindi nananaig ang kanilang propaganda. Ooh. Okay na yung none of these countries, yung 40%, yan US o China, at wala silang pinipili. Eto, okay na yan. Etong not sure naman, kailangan makanood kayo ng mga reaction video at mga balita para malaman ninyo. Pero etong mga pro-China, 3% lang pala sila eh. Okay, tuloy natin. Gayunman, kapansin-pansin ding 40% o mataas ding bilang ng mga Pilipino ang walang nais panigan sa pagitan ng Amerika at China. Tama rin yun mga tol. Kasi alam nyo ang Amerika meron din yung sariling agenda. May sariling interest din yan mga tol. Diba? Pwede nilang gamitin yung sarili nilang interes sa nangyayari ngayong dispute dito sa West Philippine Sea. Kaya mag-ingat din tayo mga Pilipino mga tol. Di porket nandiyan dyan ang mga bansang tumutulong sa atin, ibig sabihin talaga, malinis na ang hangarin nila. Mga tol, mahirap magtiwala. Ang kailangan mo lang talaga kampihan, walang iba kundi ang Pilipinas. Alright? Tuloy natin. Sa usapin ng maritime dispute, batay naman kay Dr. Joseph Mercado, Oculum Research and Analytics Chief Statistician, na ilalahad ng survey results ang opinyon ng publiko kaugnay ng matinding international issue na ito. Samantala, lumabas din sa survey na 17% lang ng mga Pilipino ang may tiwala sa China. Naku, kawawa naman sila. 17%. Pero marami-rami na rin yun 17% mga tol. So, etong mga to, posibleng DDS sila. Pero malamang wala ritong pro-PBBM. Dito sa 17% na to, malamang malamang marami rito DDS. Yung mga pro-Duterte, mga tol. Kasi sa isang interview nga ni Duterte, laging niya sinasabi, I love China, I love Xi Jinping. O malamang, di ba? Pero yung iba, hindi natin alam kung anong panig sila. Pero malamang sa malamang talaga mga Duterte supporters tong mga to, no? At yung mga nagsasabing, gigirahin na ng China ang Pilipinas, kaya dapat ganyan. Dapat kampihan natin ng China, dapat wag nating awayin ng China. Hindi naman natin inaaway, di ba? Pero yun lang ang paniniwala nila. So tuloy natin. Pinakamababa sa 16 na bansang nabanggit sa survey. Most trusted naman ang Amerika na may 75% trust rating. Ayon kay Mercado, posibleng refleksyon ng high trust rating ng Amerika sa global influence nito at perception bilang pangunahing kaalyado ng Pilipinas. Samantalang ang mababang antas ng pagtitiwala naman ng mga Pilipino sa China ay resulta ng geopolitical tensions, economic competition, territorial disputes o concern sa human rights at political issues. Wala namang ibang reason. Ito yung dahilan kung bakit bumaba ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa China. Wala naman ibang reason, hindi dahil kay Duterte 'Di ba? Katulad nung sinasabi ng mga vlogger niya, kaya daw ayaw ng gobyerno sa China dahil daw close dito si Duterte. Hindi 'yung totoo 'Di ba? Hindi 'yung totoo. Kung si Marcos close sa China, malamang ayaw na ng mga Pilipino kay Marcos. Kasi biruin mo, pagkatapos ng ipinapakita ng China, ginagawa ng China sa Pilipinas, sa mga barko natin, mamahalin mo pa ba? Pagkakatiwalaan mo pa ba? Pagkatapos ng paulit-ulit na sinasabi ng China na hindi nila kikilalanin yung 2016 Arbitral Award, irerespeto mo pa,
magtitiwala ka pa ba? Common sense naman, di ba? Common sense naman. Kung ikaw Pilipino at sa kabila ng ginagawa ng China, talagang gustong-gusto mo pa rin sila, doon ka na tumira. Di ba? Kung ikaw tatanungin kung nasa matino kang pag-iisip, pagkalipas ng mga pinapakita ng media, pinapakita ng AFP, ng Navy, ng PCG na ginagawa ng China, sa kabila ng mga pahayag ng China na hindi nila kikilalanin kailanman yung 2016 Arbitral Award, di ba? Ayaw nilang kilalanin na ang Pilipinas merong 200 nautical miles exclusive economic zone. Pagkatapos ng ginagawa nilang pagpapalaya sa mga mangingisda, tapos gugustuhin mo pa rin sila, anong klaseng Pilipino ka, di ba? Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Saan ka panig? US, China? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.